So, si Jinggoy Estrada, mga sangkay, ay nanganganib ngayon. At mukhang, ayon po sa mga chismis, no? Next week daw po, magkakaarestuhan na. Yo guys, this is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta mga kababayan, mga solid sangkay? Shoutout po sa lahat ng mga nagagwapuhan, mga nagagandahan, ng mga solid sangkay. Siyempre, mga mababait yan, no? At maraming salamat sa patuloy nyong tiwala, no? So, shoutout po sa inyong lahat. Comment down below, #SolidSangkay, kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito. Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, mga kababayan, mga solid sangkay, eto nga po ang ganap ngayon. Nako, delikado ang sitwasyon ni Senator Jinggoy. Eto, mga sangkay, may nilabas po itong si Ramon Tulfo mula daw po sa kanyang Tweety Bird. Isa sa mga senador na bumoto kay Alan Peter Cayetano upang maging Senate President ay maaaring arestuhin next week, ayon daw po sa kanyang Tweety Bird. Ano yan eh? Tatlo yan. Apat. Si si Bongo. Ang possible naman ay ICC. Si Jinggoy, dahil sa flood control. Si Cheese, dahil din po sa flood control. Si Joel Villanueva, dahil din po sa flood control. So, apat mga sangkay ang nangangamoy bilangguan. Pero may mga ugong-ugong na possible daw po si Senator Jinggoy. Kasi nakaraang araw, eto po yung balita, mga sangkay. Tila nanganganib malagasan ang bagong mayorya sa Senado. Pinakakasuhan na kasi ng DOJ si Senador Jinggoy Estrada dahil sa flood control scandal. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimbag. Pinakakasuhan ng Department of Justice sina Senator Jinggoy Estrada, former DPWH Secretary Manuel Bonoan, at ilan pang opisyal ng DPWH. So, ang dami nila. Hindi lang po talaga si Senator Jinggoy ito, kundi iba pang mga dating DPWH officials. Pinakakasuhan na ng DOJ. So, mukhang may malaking event na naman next week. Busy na naman ang lahat, mga sangkay. Media, mga vlogger, pambira. Eto na naman, may sasabog na naman palang gulo next week. Sa Office of the Ombudsman, yan ay matapos ang kanilang naging investigasyon sa mga anomalyang kinasasangkutan umano ng mga personalidad sa flood control scandal. Kabilang sa mga kasong recommended for filing ng DOJ prosecutors, ang plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Nako, direct bribery at corruption of public officials. tindi nito ang pagkakaalam po natin. Lalo na yung plunder, wala po ang bail, no? Pambihira. So talagang rekta, padlock, kagaya po ng nangyari kay Senator Revilla. Following months of evaluation, the submission of counter affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. Bukod kay Senator Estrada, kabilang din sa mga senador na sangkot sa mga nakabinbing flood control investigations, si Senator Joel Villanueva, kasama ang dalawa sa bagong majority bloc. Nakaramihan ay binubuo ng Duterte allied senators. Bagaman nanindigan ng mga senator judge na magiging impartial sila sa kanilang boto sa impeachment, posible umano itong makaapekto sa magiging Senate conviction ni Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Okay, kaya may mga nagsasabi tuloy, mga sangkay, na ito, may mga chismis na lumalabas na baka daw ito ay dahilan o connected, mga sangkay daw po, sa boto
naging boto niya mga sangkay kasi I'm sure possible boboto po ito against sa conviction kay VP Sara Duterte. Kung kaya't mga sangkay, actually hindi lang daw po isa. Itong 4 na to tatanggalin kasi kailangan ng 16, pagkakaalam ko. 16 ang kailangan para ma-convict si Sara Duterte. Pero I don't think, mga sangkay, kung mangyayari to, kung 4 sila, hindi pa rin po aabot ng 16 eh. Kasi may mga kukontra pa rin po dyan. So, I don't think na ito yung strategy. Or baka ito ay purely, may nakita talaga sa kanila na siyang magdidiin sa kanila sa, korupsyon patungkol po dito sa flood control. Sa ilalim kasi ng konstitusyon, kinakailangan ang at least 2/3 of the Senate vote o boto ng 16 na senador 16 nga po. para mapagtibay ang magiging hatol ng impeachment court kay VP Sara. Kasalukuyang binubuo ng 13 members ang majority na kinabibilangan ni Estrada, Villanueva at ng on the run na si Senator Bato. Ibig sabihin, sakaling tuluyang sampahan ng kaso ng ombudsman si Senator Estrada sa Sandigan Bayan, malalagasan na naman ng physically present members ang current majority bloc na posibleng asahan ng Duterte camp sa gitna ng impeachment trial. Samantala, ayon din sa resolusyon ng DOJ, pinaaalis sa final criminal information na isasampa sa korte ang state witnesses na sina Henry Alcantara, Roberto Bernardo at Gerard Opulencia. Sa kabila nito, maaari pa rin magsagawa ang ombudsman ng isang independent review. Ibig sabihin, maaari nitong pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings ng DOJ para sa agenda. Yun ay kung mababaliktad pa ng ombudsman. Well, ito po ay next week daw po ayon dito sa chismis ni Ramon Tulfo. Titignan po natin to mga sangkay kung ano po ang mangyayari. Minsan kasi tumatama po talaga yung kanyang mga pasabog eh. 'Di ba? Mga sangkay. Do ito hindi maiiwasan dito mga sangkay yung hindi maiiwasan dito yung tanong or agam-agam na possible daw po dahil po ito sa impeachment complaint ng Vice Presidente. Pero guys, 'di ba? Wala pa naman pag-usad ng impeachment complaint kay Sara. Nandiyan na po 'yan eh. No, nadawit na po yung kanilang mga pangalan. 'Di ba? Tama po ba tayo, 'di ba, mga sangkay? So actually, nabagalan pa nga po tayo diyan. Sabi nga po natin, ano ba, may mangyayari pa bang damputan sa mga involved at parang wala na? No? Well, ako mga sangkay, naniniwala ako. Hindi lang sila Senator Jinggoy. At daming buhaya. Dami. Kung maglalabasan lang ng totoong kulay sa Senado at saka sa House of Representatives, kung bababa lang ang Diyos at titingnan lahat ng mga yan, baka wala pong matira. Baka wala po talagang matira, pambihira. Kaya nga lang, nagkataon na may mga nadidiin ngayon, mga sangkay, at alam nyo na ang possible na mangyari sa kanila dahil nakitaan sila ng ebidensya. Yung iba kasi magaling magtago eh. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.